Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamuma sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Abi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Tila agad sa susuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga pulianan sa Clarin, atong matagamtan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagad. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma. Way susamang
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Daghan pang resort sa atuan. Good morning! Naapay suma nga pwede ninyong likutan. Tara na, ukadog ng subayo. Good morning! Beautiful na rin. Ang among minahal. Senyor Santo, ninyong magbalasay. Nagprotekta nato sa kanunay. Good morning! Yes, ang mahal natong Clarin. Ang atong patron, Senyor Santo Niño gayod, ang perminting magbantay. Maayong buntag! Good morning! Oy, mo pa'y pagsugod sa to ang programa, mag-fog man dayon ning atong ang Diyos. Oy! Kung nakaapan ani dayon ani. Malipay na lang ganit ang mutin na atong pananaw, mupag dayon. Pubuon ka. Tinanunta ka kita ni mo. Mayong buntag. Good morning! 29 ka mga ngay, pasaylua kayo. Medyo dilatag jutay ha. Ang atong computer galangi-langi jutay. Anyway, mo lang gyapon kini ang atong programa nga muhatag patimbaya mga pahodya ka. O of course, mga balita, maayong buntag Clarin. Good morning! Sa ngalan sa itong kinatibukang persa, sa atong Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and of course, sa atong kauban sa pagsibya sa pagmente, ang atong Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio, ang Radio Ascenso News FM. Kabulol-bulol na kalagi ka, na? Kinsa man ning mga naglantaw, be. Concepcion, Frijoles, Villa, Taylangan, Joan Mejorada Dula, April Lore, Des. Kuya Away. April Lore Des, kagudon ta nagbuto na na. Edita Panagiton, maayong buntag. Good morning! Maayong buntag ha, maayong buntag sa tanan. Oy, karon ang graduation day sa asa madapit Don Miguel. Unsang tulunghaan na Don Miguel. Graduation karon sa tulo ka adlaw ga training para sa to ang mga barangay health workers. Katong atong gihatagag emphasis bitaw. Katong atong gihatagan og palawom ga ang atong Waminal Administration, si Action 1 Mayor Jojo de Sagawa, ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos,
kauban ng RHU ang atong Rural Health Unit inubanan ni of course ni MHO Municipal Health Officer Nino Seferino Revilo na agayod timbayayong para niya ng atong mga BHWs. And by the way, naapod ang suporta sa amahan sa tanang barangay ang atuang Association of Barangay Chairman President sa Clarin Chapter si unsay ngalan ini idol ko si Kap Freddy Maligse. Siguro unya na ay program ani na poy paniud to tingali. Diyan no. Sige paniud to na diyan. Graduation man niya. Mirjo, manaka mi Mirjo. Dok ninyo manaka mi mamakals mi. May na lang makatipid sa amuton paniud to. Oy, atangi ha ang atong mga balita unyang taod-taod. Mga nasyonal, lokal o given ang atong weather forecast. And gani matud pas mag-asa muulan sa Clarin karong adlaw. Mo nang ay kabalaka doy naaman ang Santo Niño ang atong tigbalantay sama sa kanta no kaning Beautiful Clarin by Sir Dudong Ditalia, Raymond Pabular, Carla Jean Arcajo, and the rest of the guys there. Gaganihan nga nato gigreet maayong buntag. Good morning! Maayong buntag ha, maayong buntag. Huwag na-upload man tingali nato kagahapon tong atong lagi. Na-upload kagahapon doy ang katong first day sa tulo ka adlaw lagi na kay karon man sila mo graduate no. Tulo ka adlaw nga training usa to capability training sa atong mga barangay health workers. Unang congratulations ha. Salamat kay sa mga nag-like, mga nag-heart ni doy. Susan Bungkales, Tatan Galbanyo, Vilma Gonzales, madam, ang first lady sa to ni Jan. Si Gonzales. Sigatik Diot, Mervic Haps. Haps ha. Hapay tingali ni ba? Angelo Valdinor, Jella Viasa Tiada, Jan Ray Tamsi Pabatan, Ana Brongan Marcela, Losi Tabada Dominguez Igam, Walter Gumahin, Maricel Akain, kinsa ni Luzbel Murilia Suko, Maria Elena Nueva Molo, Janjan Paglinawan, ang atuang local disaster risk reduction officer Ninong Tolit Siray og Ilmar Udal. Unay na mga mga nag-like aning atong video. Salamat kayo ha. Sinat po tayo inyo pong gi-share ni. Inyo na lang pununtan ning gi-share para mas dagang may balo nga sa kasamtangan ang atong lokal nga panggamanan o ang atong mga BHWs maayo ang relasyon ug tungod ni ana ang serbisyo ni ana maayo, kumpleto og nindot nganhi kanatong mga katawhan konstituente sa Matag Barangay. Raymond Pabular, maayong buntag pod, Mayor Jojo De Rua. Yes, good morning ni mo sir. Good morning! Lagi, pinagi sa Action TV, no, dili man galing si Mayor Jojo mo'y nagsibya dire permente. Dili man galing si Vice Mayor Gingging nato, si ate ng bayan. But of course, mga pinangga, pinagi sa Action TV, ang atong lokal nga panggamanan, mo na pod mismo ang nag-greet ka nato, maayong buntag Clarin. Good morning! Unang kita, nahimo lang tang kuan kibali, instrumento doy para i-greet mo nila og maayong buntag. O gani, magahatod usab og mga balita sama niini karon mga pinangga uluhan sa itong mga nasyonal nga balita para unyang taod-taod. ...2025 General Appropriations Bill gikan sa Kamara, formal na nga nadawat sa Senado. Another one from the national news, pagsuspenso sa LTO sa pagpatuman sa lagda sa pagpabilin sa pagpanagiya sa sakyanan. Welcome ni Senador Tulfo. Another one from the national news, Senador Bong Revilla
nagpadala og ginabang alang sa mga biktima sa bagyong Christine. Sa katapusan taga nasyonal nga mga tinubdan, House Blue Ribbon Committee gipostpone usab ang gikatakdang hearing karong Lunes pohon aron matagan og dalan ang relief operations. Kana og uban pa, ilabi na at tangiha ang update nato sa bagyong Christine. Unya lamang taw-taon human lamang niining mga pipila ka mga pahimangno. Bayong buntag langin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka gayunon kadili kita to may mong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Una kanay siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo nito sa mua, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kaning atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang local gatang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o kabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni prioridad sa atong panggobyerno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kibalo man ko actually ako sa Ginoo nga Lord. Kibalo man ka sa akong kapasidad, pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So kung sa plano sa ako, there will be done. Karon kay mayor magid ang iyang Wow. ning pamalandungan. So manikamot lang ko kung buligan sa itong katawan sa Ginoo na manikamot ko nga unsay mga responsibilidad na gitahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga ma-perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang, kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa, ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naa mo. Ang ato mga teachers nga naa karon, dako kay mo role. May feeling tinisya, tiyaw-tiyaw. So, karon usap, dinisag na rin, mausap ang klaring batok, droga, o CBD. Nakakaroon for action taken. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa mga kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin.
sumala pa ni Governor, di niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na lugar din sa atong puso. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Padayod daw mga binangga, and of course mo kinikagon ha ang atong balitang nasyonal. Oy pagkasadili pa to sa ning i-greet ha. Coming from Raymond Pabular, matud pa pa-shoutout ko sa akong asawa og anak ga si Joan Humawan Pabular og si Rihanna Ira Pabular. Ma'am Joan Humawan Pabular also is sending us hearts. Salamat kayo ninyo mga mama nga sir. Og matud pa sa Sep TV vlog. Nice po. Oy, good morning ha. Good morning! Dikita sa itong nasyonal nga balita.
General Appropriations Bill gikan sa Kamara, formal nga nadawat sa Senado. Formal nga nadawat sa Senado mga kasenso ang 6.352 trillion pesos nga 2025 General Appropriations Bill kun GAB o ang National Funding Proposal alang sa sunod tuig 2025. Kaya namduman mga ka-asenso nga giaprubahan sa Kamara ang 2025 GAB niadtong September sa wala pa ang session break sa Kongreso. Samtang una nang niingon si Senate President Cheese Escudero nga human makadawat sa bersyon sa Kamara sa proposed national budget, ang Senate Committee on Finance mag-andam na sa ilang committee report sa bersyon sa Senado mga ka-asenso sa proposed national budget. Gilauman nga sa pagbalik sa sesyon mga kasenso sa atong mga senador karong November 4 masumiter na ang committee report sa 2025 GAB. Samtang sa November 5 and 6, November 5 hangtod sa 6, ang 2025 budget mahimong ipresentar sa Senate plenary. Humanini, sugdan na sa sunod semana ang mga debate sa plenaryo nga sa gadimuon hangtod sa sayong kabuntagon. Tubong sa upper house nga tapuson ang mga debate sa plenaryo sulod sa duha ka semana. Matod niya nga posibleng hingpit na nga maaprubahan sa Senado ang 2025 budget proposal sa una o ikadawang semana karong Desyembre. Another one from the national news again. Pagsuspenso sa LTO sa pagpatuman sa lagda sa pagpabili, sa pagbalhin, sa pagpanag-iya sa sakyanan. Welcome nga ni Senador Tulfo. Gihangop kung gi-welcome ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo ang pagsuspenso sa Land Transportation Office kon LTO sa administrative order kon AO bahin sa vehicle registration transfer kon AOVDM 2024-046. Atol sa hearing sa iyang komitiba, iyang gikwestiyon unang gikwestiyon ni Tulfo mga kasenso kining maong guidelines sa LTO. Apil na niini mga kasenso ang kakuwang sa tukmang information dissemination og dagkong multa nga ipahamtang sa mga pumapalit og namaligya sa mga segunda manong salakyan nga wala mo report sa pagbaligya og wala mo balhin sa rehistrasyon sa sakyanan ngadto sa bag-ong tag-iya niini sa katakdang deadline bisan pa kon kini nahitabo. Ang halin bisan wala pa may issue ang baong AO. Samtang gitataw sa senador, kinahanglang hatagan og igong panahon ang mga pumapalit og namaligya sa pagpatuman sa mga giya sa pagbalhin sa pagpanag-iya. Kalabot niini matud niya ang LTO gikatakda usab nga mo draft og bag-ong AO. Alang sa magbabalaod mga kasenso kini usa ka lakang sa husto nga direksyon. Apan gipasalig ni Tulfo nga padayon niyang bantayan ang mga amendments sa LTO sa guidelines sa pagpabilin sa pagpanag-iya sa mga salakyan. Sa lain pang mga nasyonal nga mga balita, Senador Bong Revilla nagpadala og ginabang alang sa mga biktima sa Bagyong Christine. Nagpadala og tabang, nagpadala na. Sa tupad, nana dito doy, past tense naman og tabang si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa atong mga kababayan nga napiktuhan sa Bagyong Christine sa may Bicol Region. Sa iyang Facebook Live, gipaambit ni Revilla nga duha ka trucks ang nibiya kagabi nga nagdala og mga relief goods nga ipangapod-apod sa mga napiktuhan sa nasangpit nga bagyo. Matod sa senador, nga una nang ihatag ang mga hinabang sa mga taga-Naga nga naapil sa grabing naigo sa bagyo. Matod niya, ang paghatod sa mga hinabang nagdepende sa panahon sa kahimtang sa mga dalan o tulay kung mga taytayan.
Gitataw ni Revilla mga kasenso nga daghang mga tulay o mga karsada ang nangaguba tungod sa pagdahili sa yuta o pag-agos sa lahar tungod sa kakusog sa uwan. Matod niya nga nagpadayon pa sila sa pag-organisa og mga relief packs alang sa uban nga mga nanginahanglan og tabang. Nanawagan ang mga magbabalaod sa publiko or ang nanawagan ang nasangpit nga magbabalaod sa atong mga publiko nga magbinantayon or gani magbayanihan para sa atong mga kababayan nga nawad og balay og kaptangan tungod sa bawong bagyo. Sa katapusan ta nga nasyonal nga balita. House Blue Ribbon Committee gi-postpone usab ang gikatakdag hearing karong Lunes aron matagan og dalan ang relief operations. Gisunod usab sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang lakang sa Quad Committee nga dili mo pahigayon og hearing. Kinahanglang ipadayon sa House Blue Ribbon Committee ang investigasyon mga kasenso sa paggamit sa OVP og pundo sa DepEd karong Lunes, October 28. Nag-adjust ta jutay technical ha. Apan, matod ni Manila Representative Joel Chua, chairperson sa komitiba, busy pa ang tanan sa pagtubag sa epekto sa Bagyong Christine, busa mas maayong unahon una ang relief efforts. Matod usab niya nga kasagaran sa mga magbabalaod ada sa ilang mga tagsatak sa mga distrito aron suportahan ang ilang mga katagilungsod. Matod niya nga wala pa'y petsa nga nasabutan kung kano sa ipadayon ang pagdungog. Sa pagbalik mga pinangga ang atong balita may tungod sa Bagyong Christine. Standby una, maayong buntag, Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCG sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laring Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang and kanang naami
lima mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mga lisod medyo kayo walay mga kamitaw, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag lisod yung kinang way kwarta sa eskwelahan yun. Yung mga baryonon mong good. Kana laging paghatag yun sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kuha yun. Para makakuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, makontinue ba? Makontinue yun, no? Ang naka-motivate nako ang mo-apply ka ning One Family, One Professional program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa tong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa atua para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Murok 5. Then akong papa kay wala gid siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan dahil sa among sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo bitong pabigat pasaway okay igo ra gid ang mga allowance pa ay dili gid igo gali sa kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa tong wala pang ka-enter kuan One Family, One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggob wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun nako yun kuan pod sa Northside sa kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato pod untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingnaning opportunity and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more. Focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pangitana then uban mo gud sir kay murag
isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damo gyud salamat sa Ginoo nga nasa mga tawo nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kaming mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin, Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos, yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dagko pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ng akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, pasalamat sa kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student, isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Roano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat ni Gov og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Panayta sa itong mga balita and mo kinikagon ang atong balita sa kaimtang panahon atod kanato sa Asenso Pinoy Party List and ang among suki diri sa Action TV o sa Farm Radio, of course, ang Eugene Tailoring. Pugok 1, Barangay Poblasyon 4, Clarin, Misamis Occidental. Ako sa dili pa, i-greet sa ninato. Carlito Quijano, shoutout po sa Holy Child High School Batch 1990. And of course, Sir Joe Jensen. Sir, good morning to you. Good morning! Okay ni ha, ang dagway sa ato ang weather map as of 5 a.m. today. Gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kod Pag-asa sa ilang official website nga pag-asa.usd.gov.ph. Nagmintinar lang gihapon, padayon lang gihapon ang kusog ni Bagyong Christine as of 5 a.m. today. Apan padulong na siya sa may kasadpan. Amihan ang kasadpan sa kasadpan usab nga bahin sa amihan ng Luzon.
As of alas 5 kaganiyang kadlawon, ang maong bagyo anaa sa 125 kilometros sa may kasadpan west-northwest of Baknutan, La Union. Again, ato ang binisayon jutay 125 kilometros sa may kasadpan, amihan ng kasadpan sa may Baknutan, La Union. Samtang sama sa tong giingon, nagperminti to niyang kusog pero ning paspas pod ang iyang lakaw. Salamat sa Dios. Kay mas paspas ang lakaw, mas dali siyang makahawa. 25 kilometros na ang sa kada oras ang iyang pagbaktas. Samtang nagpabilin sa 95 kilometros sa kada oras ang iyang tuyok ug ang iyang kakusgon sa iyang tayhop 115 kung 115 kilometers per hour. Mugawas kini sa par, salamat sa Dios. Unyang kadlawon sa alas 2 sa kadlawon dito sa may west of Baknutan, La Union. Nagpabilin mga pinangga nga ana sa signal number 2 ang Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, ang amihan ng bahin sa may Cavite. In particular sa may Ternate, Magagundon, Naiktan sa City of General Trias, Rosario, Cavite City, Noveleta, Kawit, Imus City ug Bacoor City. Samtang signal number 2 usab sa may amihan ng bahin sa may Rizal. In particular sa may Cainta, Taytay, Agono, San Mateo, Rodriguez, Tanay, City of Antipolo, Baras, Teresa ug Murong. Ug ang amihan ng bahin sa may mainland Quezon, in particular sa may General Lacar. Signal number 1 sa may Batanes, ang laing bahin sa Rizal, ang laing bahin sa Cavite, sa Batangas, Laguna, ang laing bahin sa Luzon including Pulilio Islands, Occidental Mindoro including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, and amihan ng bahin sa may mainland Palawan. In particular sa may El Nido, Taytay, Araceli, Dumagan ug San Vicente. Signal number 1 po dito sa may Calamian, Culo ug Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Northern and Central portions of Sorsogon. In particular sa may Castela, Magallanes, Pilar, Kasiguran, Donsol, Huban, Gubat, City of Sorsogon, Prieto Diaz ug Bulan. Samtang signal number 1 usab dito sa may amihan ng bahin o tunga-tungang bahin sa may Masbate. In particular sa may City of Masbate, Uson, Dimasalang, Mubo, Kawayan, Aroroy, Dalod, Mandaon, Milagros ug Baleno. Samtang signal number 1 usab sa may Ticao ug Bures Islands. Adunay portion sa Visayas nga adunay signal number 1 ha. Still ang Aklan, Capiz, Antique including Caluya Islands, and ang amihan ng bahin or northwestern portion sa Iloilo, somewhere in Lubano o Lambunaw, Kalinog, Bingawan, Haniway o City of Pasig. Sa kasamtangan ha, mo na'y dagway sa maong bagyo doy. Dayon na mga pagbaha diri dapitan, na mga pagbaha samtang diri sa tuan, nawala na ang warning sa posibleng pagbaha. Kaning final, kaning ginatawag kaniyo General Advisory, Flood Advisory final, padulungay na sa ma-erase na dayon sa iyang warning. Pero kung atong kamatikdan, adunay cluster of clouds diri doy. Nga mo kana ang low pressure area na pod nga musunugay ni Christine. Kung musulod na siya kung mahimo siyang bagyo simbakuhay, tawgon siya og bagyong Leo or Leon. Ako sang basahon og sure ha, baka di ta masayop dire. Technical kayo ang
diri ang mga terminologies nila. Okay, so far dili maglandfall dayon. Posible lang gyapong mamahimong bagyo ha. Posibleng mamahimong bagyo wa pay sure diri nga mamahimo gid siyang bagyo. Pero posible siyang mamahimong bagyo din diri ka gyapon ay ang track. Pero mupadulong ka sa Taiwan dili siya mo recurve ka siya diri. Muliko siya diri dapita duol sa Luzon. Okay, magpaabot patas pag-asa kung sa ilahang forecast ani magbasa gabi ako diri di bi ako ingon nga taga Pag-asa. Pupamot sila gaingon nga mamahimog yung bagyo pero posibleng mamahimong bagyo. Pero matud pa diri siya padulong mo recurve na siya padulong siya diri sa may Taiwan. Kaning atong gitudlo sa atong cursor or kaning araw sa atong computer mga pinangga mga kasenso kung ato nang nakita daga na siya mo recurve na siya kaning cluster of clouds nga low pressure area nga posibleng mamahimong bagyo. Sa atong lungsod sa Clarin, ulan og mabuntag. Pagka udto dapit mo relax ang pag-ulan apan mo continue kini sa pagkahapon. Hantod pagkagabi wapoy gingon diri nga kusog kayo apan nagi pag-ulan. So dili magkumpiyansa mga pinangga mga kasenso. Mo kato ang balita sa kahimtang sa panahon. Atod ka nato sa Asenso Pinoy Party List and nag-among suki diri sa Action TV ug sa Farm Radio ang Eugene Tailoring. Amo na tigtahi sa mong uniform diri. Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Sa pagbalik, mga lokal usab nga mga balita atangi and of course mayong buntag Clarin. At the core of our social services is our health services. Nasayod kita na dili lalim kung na kita'y sakop sa pamilya nga nagsakit kay mugasto man ta sa pagbayad sa hospital. Mo'y hinungdan nga atong gipalapdan ang implementation sa atong pre-hospitalization program nga dili lang para sa atong government hospitals kundi apil na ang atong private hospitals. Sa tuig 2022 of July up to at present, miabot na sa more than 42,000 individuals nga atong natabangan sa atong free hospitalization program. Og nikabat na kani karon sa 286 milyones ka pesos ang atong nahatag nga financial medical assistance. Aside from our free hospitalization program, ato usab nga gi-improve ang atong mga facilities sa atong 5 ka provincial-owned hospital. The Misamis Occidental Provincial Hospital in Oroquita, Calamba District Hospital in Calamba, Jimenez Medical Community Hospital in Jimenez, Municipal Hospital sa Todila, o Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa Tangub City, aron nga mahatagan nato og conducive environment for healing ang atong mga pasyente. We also address the problem of insufficient doctors and nurses. In our administration, nakadugang kita og 49 ka doctors o 224 ka nurses including other medical personnel. Atong gi-increasean ang budget sa drugs and medicine sa atong hospital. Niadtong 2023, nag-budget ta og 46,066,700 pesos para sa tambal. Karong 2024, nahimo na kaning 135,513 pesos and 17 centavos. Ato kining gisiguro nga kini transparent o consistent sa atong procurement law, rules and regulations adhering to the principles of good governance. Ang atong criteria tuhalag
nga ang tambal dapat mapalit kalidad with a reasonable price. Kumikan sa mga reforma nga atong giimplementar sa pagpa-improve sa atong hospital services, nibalik na ang pagsalig sa atong katawan sa atong government hospitals kay mitaas naman ang atong hospital occupancy. Total 20,080 patients sa 2020, sa 2023 34,559 or 72% ang increase. Og dagita sa atong lokal gani probinsyal nga balita. Asenso Trade Fair isip pagsaulog sa ika-95 nga kaugmaran sa atong lalawigan sa Misamis Occidental magbukas karong adlaw. Ang highlight niya ni Doy ang Asenso Trade Fair BBM kon baratong bugas para sa mga Misamis doon Asenso Rice program. Ang mga target nga beneficiaryo niini all families of Misamis Occidental. Adunay mga kwalifikasyon. Asenso Pinoy card holders, families in possession of a valid Asenso Pinoy card or barangay certificate holders, those who hold a current barangay certificate. Rice allocation. Each eligible family is entitled to purchase 5 kilograms of rice at a price of 43 pesos lamang po per kilogram. Each family may avail on this program only once. Business schedule. The trade fair booth will be open from alas 10 sa buntag padulong alas 6 sa gabi. LG employees may purchase rice specifically from 5 p.m. to 6 p.m. Procedure for participation. For Asenso Pinoy card holders and barangay certificate holders, eligible beneficiaries can participate by following these steps. Una, the buyer may present his Asenso card for barangay certificate to verify whether he belongs to a Misamison family. Upon successful verification, buyers will proceed to make their payment to the PTO staff at the established rate of 43 lamang po per peso or per kilo pesos. Following payment, an official receipt or OR will be issued by the PTO in charge. So on and so forth. Kako na, ato tako kita doy, bagato ka kayong bugas. So pag maulang sana ang ato ang lokal nga balita ha. Mas nag-focus ta sa kauluhan doy tungod sa bagyong Christine. And then i-focus po nato itong koglingon aning nindot kayo nga Asenso Job Fair. Asenso, dili Job Fair, oy. Asenso Trade Fair 2024 in celebration lagi. Gani wa pa man ta nag November pag nagsaulog na ta. Nagsugod na ta sa tong pagsaulog sa ika-95 nga kasubagat sa atong lalawigan sa Misamis Occidental. Ug mo kato ang kinatibuk-an ha sa atong paghatag balita nasyonal, lokal o atong weather forecast. Atong pagrita nga ato kinila nga temsa kay imbis lagi makatipagata mo
Mukwan man ninoon, mo fog man ninoon, kadjut lang. Julie Arias Lanzaderas, Rachel Trigo Kalisagan, Joe Jensen, Irene Mauran, Barrientos Barogo, Carlito Quijano, Jay Florida, Lizelle Bracho, Imong Bako, Joan Umaman Pabular, Raymond Pabular, Carla Jean Arcajo, Concepcion Flores Villa Telaran, Joan Miurada Dula, April Lourdes, Edita Panagiton, and the rest of the guys there, nga ganiya nga natong gigreet. Sa kanan na lang sa kinatibuk ang pagsa sa atong Action TV, ang Clarion Broadcasting Channel, o sa kinatibuk ang Radio Senso 106.7 Farm Radio. Kininyong Don Miguel and I'm saying bye-bye, God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin, hashtag Asenso Segundo Distrito, hashtag Asenso Misamis Occidental, hashtag Asenso Pinoy, o of course hashtag sa Clarin Pinangga ka. Og bago tang hashtag timan na nato na permente, magamit nato na po sa eleksyon doy. Hashtag 70. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.